Abby Watabe had a dream. She dreamt that one day she'd rise up from the hardships in her life and become a success story. Now, Abby lives that dream every day. As the owner of one of the largest karaoke bar businesses in Japan, Abby is not just an example of never giving up on your hopes. She's also a model of achieving your dreams, no matter how big they may seem. Abby Watabe, welcome to Leading Women. Hi! Tsaka welcome home. Thank you. Kino-consider mo pa bang home ang Manila? Kasi you're a very successful businesswoman sa Japan at matagal ka na rin nakatira doon. Pag umuwi ka, nararamdaman mo pa bang home ito? Oo naman, kasi lagi akong excited pag umuwi ako. Kasi parang nafe-feel ko yung buhay ko noon at ngayon. Siyempre, magkaiba. Kaya parang mas excited ako kasi lagi ako may mga plans every time na uuwi ako. Bago natin balikan ko ano yung na-enjoy mo noon, share mo sa amin, ano yung buhay mo sa Japan? Paglapag ko ng Japan, sinabi ko sa sarili ko, yayaman ako dito. Pagbubutihan ko ang buhay ko dito. Kaya nung naging asawa ako ng may-ari ng karaoke can, ang hirap na parang, syempre, iniisip ko, irespetuhin kaya ako. Sabi ng husband ko, ipakita mo na iba ang Pinoy. Ito yung chance mo para itayo mo yung bansa mo. Nung pagpasok ko, at first parang tumitingin sila sa akin. Ang boss nila Pilipino. Tapos yung mga edad nila, mga 50 plus. Kasi dati, ako ang nagsisilbi sa hapon. Ngayon hindi. Boss ako ngayon. Sabi ko, ipapakita ko na iba ang Pilipino. Nung nag-start ako, nakita nila na ang Pilipino pala, parang madiskarte. Tapos yung masayahin. Abby believed that moving to Japan was the right move for her as she tried to better her life. Here, she met her husband and planned to start a new life. But as with many who move to another country, this brought upon a lot of challenges, from learning the ropes in the business to working hand in hand with a different nationality. Isa kang lady boss. Ikaw na ngayon ang pinagsisilbihan. Na-mention mo yung karaoke can. Yes. Pakikwento mo sa amin, ano ang karaoke can? Ang karaoke can ay #1 siya na luxury karaoke chain. Kaya karaoke can, meaning karaoke chain. Before, meron kaming 137 branches all over Japan. Ngayon, nabili na namin ang #1 na kalaban namin is Shidax na 175 branches all over Japan. Wow, you must be so busy taking care of so many branches of karaoke can. Sa Japan, parang high-tech naman. Lahat kasi makikita mo na sa computer. At ang mga Hapon kasi kahit wala yung boss, nagtatrabaho sila. Very honest. Mas madali yung mag-put up ng business na yung mga tao nag-work. Iba kasi yung style ng Japanese. Kaya parang medyo mahirap, especially pag December. And ako kasi, once na yung client is Filipino, hands-on ako, pumupunta ako, nagsiserve ako. Pinag-aralan ko kung paano magluto ng french fries, paano magluto ng mga chicken. Pinag-aralan ko, pati yung paano yung mga cocktails. Kasi gusto kong maramdaman kung ano yung nararamdaman ng mga empleyado para ma-appreciate ko. Although before, nag-work ako, pero iba kasi yung parang paano ko i-correct yung ginagawa nila kung hindi ko alam ang ginagawa nila. Most likely, nag-i-stay ako sa kitchen. Ito ba, prinump ba to? Sinabi ba to ng asawa mo sa'yo na, you know, you should stay in the kitchen, you should learn what they're doing, o sarili mo tong Sarili ko. Kusa ka talaga? Kusa. Gusto ko kasi na pag-aralan lahat. Kaya nag-start muna ako sa mga foods, kung paano i-prepare. At gusto ko maging close sa mga empleyado, pati even sa mga managers, sa mga lahat. Gusto ko parang naaabot ko sila. Para madami akong matututunan, mag-i-start muna ako sa baba. Would you say na very Filipino rin yung ganun? Yung makikihalubilo, makikisama? Very Filipino. Kasi sa Japan, pag boss ka, bawal kang makipaghalubilo sa kanila. Like, nung first time kong pumasok sa office, yung mga Japanese nasa elevator, dumating ako lahat nagsilabasan. So akala ko, mabaho ba ako or something? Ngayon hindi. Kailangan pala, protocol, pag dumating ang boss, pipila sila magbabaw. Bago sila tatayo, kailangan masara muna yung elevator.
Kaya sabi ko, ay, Okay ba sa'yo yun? parang hindi. Ngayon, pag ako ang sumasakay, sabi ko, okay lang, sasakay kayo. Pero kinakabahan daw sila. Sabi ko, okay lang. Tapos bawal yung magla-lunch ka na. Kasi sa office namin, may mga pantry. May mga parang kantin sa mga empleyado. Tinatawag ako ng secretary na hindi proper na ako ay makikipagkakain doon. Pero pinipilit ko na pupunta pa rin ako doon, kakain. Kasi parang ang Pilipino kasi mas close, mas yung hospitality, yung mga parang nag-e-enjoy ako na nakakasama ko sila. So binrake ko yung rules na yun. Coming up, Abby looks back on her past and how she overcame the troubles during her youth. Next on Leading Women. Businesswoman Abby Watabe is a walking success story. She was determined to seek out something bigger in her life and found it with Karaoke Can, a top chain of karaoke bars seen all over Japan. Ito ba yung pinangarap mo? Di ba sabi mo, pag land mo pa lang sa Japan, yayaman ako dito? Sinabi ko yon, pero syempre ako bilang hindi naman ako nag-aral, hindi ako college graduate. May mga pangarap ako, pero paano ko ito tutuparin kung wala naman akong pinag-aralan? Ang sa akin kasi, iba kasi pag college graduate ka, nai-imagine mo na yung buhay mo. For example, banking and finance, sa bangko ka. Parang ang hirap na matupad yung mga pangarap mo na yun kasi hindi ka nag-aral. Pero hindi ako sumuko. Sabi ko, try kong mag-Japan. Kaya pagdating ko doon, sabi ko, Lord, kayo nang bahala sa akin dito. Kailangan matupad ko yung pangarap ko. Malakas rin ang faith mo, malakas rin ang pananampalataya mo na maaabot mo yung pangarap mo na magkakaroon ka ng magandang buhay. Kasi a good life translates to a good life also for your family. Paano mo nakilala yung asawa mo? Kwento mo naman. Nakilala ko siya sa elevator. Lagi ko siyang nakakasakay kasi nag-work ako sa 4th floor. Lagi siya nagpupunta sa 3rd floor, same building. Then one time, nakasabay ko siya. Nagtaka siya, Pilipino pala ako. Naisip mo rin ba na magkaroon ng relationship? Kasi syempre you came from the Philippines and iba yung buhay mo sa Pilipinas. So talagang magsa-strive ka sa Japan to make your life better tsaka yung pamilya mo. Yung pagdating ko doon, iba yung gusto ko. Ang gusto ko lang mag-work, magtrabaho, yung sweldo ko, yun lang. Basta nakakapagpadala ako sa Pilipinas. Hindi ko maisip na magugustuhan niya ako, magkakaroon kami ng relasyon, mai-inlove ako. Wala yun. Gaya na sabi mo, yung pag-iisip mo is to provide for your family, Yes. makapagpadala ka ng pera. Mabigyan ko ng magandang buhay ang pamilya ko, especially yung mga parents ko. Yung sila yung naging inspirasyon ko para magsikap ako sa Japan at hindi biro ang magpunta ka sa ibang bansa na hindi mo alam yung culture. Kasi magkaiba yung Japanese at ang mga Pilipino. Hindi ako marunong maghapon, as in zero talaga yung ano. Kaya pag umiiyak ako, titignan ko lang yung picture ng family ko. Ayun, lalakas na yung loob ko. The life she once knew in the Philippines was a difficult one, and Abby recalls the difficulties she had growing up. Balikan natin yung childhood mo. Anong klaseng buhay meron kayo? Nakatira kami sa squatter area, tabi riverside. So yun yung tapunan ng mga basura. Pag Saturday, Sunday, nagbabasura ako doon. So may grupo kaming bata. Kukunin ko yung mga plastic, hihiwalay ko yung plastic, yung bote, tsaka yung bakal. Tapos may time na parang may nakita akong shoes na tinapon. Susuotan ko yun ng plastic. Susuot ko, sabi ko, pag ako yumaman, lahat ng klase ng shoes, bibilin ko. Tapos pag may Pasko, kung yung presidente ng kumpanya may itinerary, meron din ako. Kasi from purok 1 hanggang 6, kailangan magmamano ako at kailangan may kota akong 110 pesos. Kasi yung mama ko labandera, gusto ko siyang magpahingang one day. Kasi ang sweldo niya is 75 pesos. Yung tira nun, bibili ako ng candy, ibebenta ko sa harap ng bahay namin. So very business-like ka na, nung bata ka pa lang. Kasi parang sa akin kasi, nung bata pa ako, hindi ako pumapayag na ito lang ako. Kailangan may gagawin ako. Anong sitwasyon sa buhay mo nung childhood mo, tsaka while you were growing up? Ay, naiyak naman ako.
Anong nag-convince sa'yo na kailangan mong makaahon? Nagkasakit yung nanay ko, may lagnat, 75 centavos na medical, wala kaming pambili. Kaya hinawakan ko yung kamay niya, sabi ko, pag lumaki ako, hindi na tayo maghihirap. Kahit anong hospital, pwede na nating puntahan. Kaya nagsikap ako. Siya yung naging inspiration ko para magsikap. Kasama yung mga kapatid ko, tsaka yung tatay ko. Although she had not completed schooling when she was growing up, Abby never stopped loving to learn. And when she moved to Japan, she made sure education was a major part of her life and those around her. Nag-aral ka ulit, hindi ba? Pagdating mo sa Nung dito kasi, Japan. nung high school ako, kasi sasabihin ko sa nanay ko, gusto kong mag-teacher. Sabi niya, di na nga tayo kumakain ng 3 beses, mag-teacher ka pa. Tapos, sabi ko, doktor talaga. Lalo na, sabi niya, o sige na nga. Kaya nung nag-NCE, yung NCAA, alam ko kasing hindi naman ako magka-college. Kaya ang ginawa ko, bilog-bilog lang. So, ako lang yung hindi pumasa ng NCEE sa klase namin. sadya yun eh. Oo, parang bakit ako magre-review? Hindi naman pala ako magka-college, magpapagod ako. Ako yung unang natapos, tapos ako pala yung bagsak. So, ready ako doon na ako ay babagsak. Kaya hindi ako nasaktan. So ready ka to fail, Yes, but you kasi- were more ready to succeed dahil sa mga pangarap mo. Yes. Pagdating doon sa Japan, parang sabi ko, kailangan magsisikap ako dito. Yung husband ko, siya yung nag-encourage na mag-aral ka. Pagbutihin mo yung buhay mo. May bago kasi kaming office ngayon, yung head office. Tinitignan ko yung mga award ko. Sabi ko, wala akong diploma, pero may mga award na yung mga, pag nag-feeding program ka, bibigyan ka ng mga certificate, may mesa ka, may computer, sino ba naman ang hindi ma-overwhelm sa buhay mo? Pero kailangan, huwag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling. Kaya nung first na nagkapera ako, nag-feeding program ako. Tumulong ka sa kapwa mo at balikan kung saan ka nanggaling. Yun ang pinakamasarap na feeling. Next, Abby talks about what's to come and how she's using her success for good. Coming up on Leading Women. She started from the bottom, but because she never gave up on her dreams and took charge of her life, Karaoke Can owner Abby Watabe has come out on top and is among the elite businesswomen in Japan. But Abby isn't taking this success lightly, as she now focuses on philanthropy and giving back to her Filipino community. Feeding program mo, gaano siya kasarap sa pakiramdam na maka-give back ka? Oo. Especially sa school ako, nag-feeding program. Naranasan ko kasi yung gutom. Iba kasi yung nagugutom ka, tapos nag-aaral ka. Siyempre, hindi umaandar ang utak mo dahil ang pinakikinggan mo, yung tiyan mo dahil gutom ka. Ngayon, nakita ko yung mga bata na, ay, kulang yung classrooms, yung mga ganun. Nag-donate din ako ng mga classrooms sa mga bata. Naniniwala kasi ako, yung mga kabataan, tayo, pag lumaki, tayo yung pag-asa ng ating bayan. One day, malay mo, meron din isang Abby na magdo-donate din. Minsan, nagme-medical mission ako kasi narinasan ko na walang pambili ng gamot ang nanay ko. Then, recently, yung nag-donate kami sa buong Tarlac ng isang diagnostic van. Yung mga kababayan mo sa Tarlac must be so happy and proud of you, gaya ng how proud and happy you are na nakakatulong ka sa kanila. Oo, kasi parang isa rin sila sa mga inspirasyon ko na hindi lang yung pamilya ko, ipagmalaki ako. Siyempre, pati yung bayan namin sa Concepcion, maipagmamalaki din ako ng Tarlac. Yung gusto mo, yung sa bayan mo sa Tarlac, maging maayos yung buhay nila, yung makakain sila, meron silang mga gamot. Nung tumama ang Yolanda sa Pilipinas, so nag-extend pa yung the goodness of your heart. In-extend mo pa yung tulong mo sa buong bansa. Yes, that time kasi, yung Karaoke Can, maraming branches. Nakiusap yung taga-embassy na maglagay ng donation box, bawat branches. Inipon namin yon, then pati yung mga staff namin, pati yung mga suppliers namin, nag-donate ng mga damit, mga bago. Kasi bilin ng asawa ko, hindi ayoko ng used. Gusto ko bago. Nagpadala kami siguro 2 container van. Anong pinaka
masaya para sa'yo na nagagawa mo to. Hindi lang para sa pamilya mo, pero para sa mga kababayan mo. Siguro pag nagpupunta ako sa mga mahihirap na lugar, nakakatulong ako, but more, natutulungan nila ako kasi pag tumutulong ako, mas hindi ko makakalimutan yung pinanggalingan ko. Nakikita ko sila, naaalala ko nung bata ako. Para yung hindi ako magbabago, na dapat hindi ka yayabang. Iba kasi pag alam mo mahirap ang buhay. Pero iba kasi pag naranasan mo yung hirap. Iba yung feeling, iba yung impact sa puso mo. Kaya pag nandun ako, ang masaya. Iba yung happiness. Minsan yung past mo, mas maganda. Kasi yun yung bubuo ng pagkatao mo. Yung time nung bata ako, yun naging strong yung personality ko. Kaya pag nung nasa Japan, kaya ko to. Isipin ko lang yung past na kinaya mo nga, mas kakayanin ko to. Basta itatak mo lang sa puso mo na huwag kang mawawalan ng pag-asa. Yung huwag kang mag-give up. Ngayon na may pamilya ka na, anong mga advice ang binibigay mo sa mga anak mo? Kinukwento ko nung maliit ako sa mga anak ko. Yung anak ko, ginaganon yung ulo ko, sabi niya, napaka-brave mo. Sabi niya, tinuturuan ko paano maging humble. Yung kahit sinong tao, dapat pantay-pantay ang pagtingin nyo. Yung mga anak ko, nakakaintindi ng Tagalog, Kapampangan, English, Japanese, tsaka nagmamano sila pag may mga bisita kaming mga Pilipino. You must be so proud of how you're bringing them up. Oo. Tapos yung anak ko, dinadala ko rin sa office pag walang pasok para makita nila paano yung business namin. Kasi sabi ng husband ko, dapat bata pa lang sinasama mo na para mamulat sila kung gaano kahirap yung trabaho. Para hindi daw yung pera ay madali para sa kanila. With the world as her oyster, Abby is looking toward achieving and attaining more success in the future. Baka naman ang next, karaoke kan dito sa Pilipinas. We're planning. Really? Yes. Maybe next year. Kasi panay naman Or yung this uwi year. mo, di ba? For your Actually, feeding pinaplano program. ng husband ko na magtayo dito. Ang dami-dami mo ng pinagdaanan, ang dami mo ng natutunan ng mga masakit, masaya na experiences. What else do you want to learn? Number one, yung magstay ako yung faith kay God. Kasi pag wala kang God, wala nang humility, wala nang lahat. Then second, nag-aaral ako ngayon, business Japanese, yung English. Parang feeling ko, habang buhay na yata ako mag-aaral kasi mahirap ang Japanese. Then third is, gusto ko lagi yung bumalik sa Pilipinas kung saan ako nanggaling. Yung mga kaya kong gawin na tumulong, gagawin ko. Tulong sa kapwa rin na for the people watching, you're such an inspiration. Never to give up on their dreams, na magpursige lang kahit gaano kahirap. And yan ang isang trait na nakikita namin sa mga leading women. Para sa'yo, Abby, sa lahat ng pinagdaanan mo, ano ang kahalagahan o ibig sabihin ng leading woman sa'yo? Yung leading woman is yung maging inspirasyon ka sa kapwa mo. Kahit gaano kahirap, eto ako, yung bata na nagbabasura, eto, may negosyo sa Japan, tinitingalaan ng mga empleyado namin. Yung nagbabaw, lahat ng mga prayers, pagsisikap, hirap, eto ako ngayon. Maging inspirasyon na hindi habang buhay ay mahirap ang tao. Very humble at successful Pinay. Maraming salamat, Abby. Thank you very much. Maraming salamat. Thank God you. bless. Abby Watabe is an example of a woman taking charge of her life, even if it means leaving everything you know behind to achieve your dreams of success and a better life. Abby has risen to heights that once seemed unattainable, and today, Abby's story serves as an inspiration, exemplifying that giving up should not be an option.